Kadiri, hanggang kailan ko ba pagtitiisan si Bungal? Natatakot na tuloy ako. Paano kung siya nga ang... hindi pwede! No, ayoko! Gusto ko gwapo, mabango at mayaman. Mayaman na mayaman. Hindi naman nababagay ang ganda ko sa lugar na to at lalo na kay Jeffrey. Lord, please help me. Sa ating dalawa, ako ang nakakaalam kung anong makakabuti para sa akin. Oo, malayo ang agwat ng edad namin pero alam ko, ramdam ko kung gaano niya ako kamahal at inaalagaan. Siyempre, dahil kailangan kanya mapapaniwala hanggang sa pakasalan mo siya. Kapag nangyari ang gusto niya at nakuha niya na ang lahat ng kailangan niya, ewan ko na lang, Arman. Sana nga ay tama ka at mali ako. Sana hindi mo pagsisihan ng lahat ng ito. Han, okay ka lang ba? Ano nangyayari sa'yo? Han, Nay, tulong! Tulungan niyo kami! Mga wala kayong puso. Nagawa niyo nang ang paglaruan ng damdamin at lustayin ang yaman ni Arman. Nagawa niyo pa siyang patayin. Mga mamamatay tao. Tandaan mo, mula sa araw na ito gagawin kong impyerno ang buhay ninyo. Hindi niyo mararamdaman ang kaginhawahan kahit paano ang gawin ninyo. Magdusa kayo hanggang sa huling sandali ng inyong buhay. Taon 2013, Quezon. Mula sa mahimbing na pagkakatulog sa mesa kung saan naroon pa ang mga wala ng laman na bote at nakatulog na rin sa upuan ang dalawa pang kaibigan nitong babae na kanyang kainuman. Mga mare, hoy! Tingnan mo nga mga ito. Wala talaga kayo sa akin pagdating sa inuman. Ay, makauwi na nga. Ay, mga mare, mauna na ako sa inyo, ha? Siguradong pauwi na rin si Richard. Ano kayong balita kay Tanda? Hindi niya pa rin ako tinatawagan, ha? Nakakainis kung kailan naman ako wala ng pera, tsaka naman siya nagkasakit. Habang naglalakad ng pasuray-suray, pinagtitinginan naman yon ng mga tambay na nagkukumpulan. Ang sexy naman ni Aling Ligaya, kaya naman palang ganda ni Hope. Anong tinitingin-tingin niyo dyan, ha? Gusto niyong pagdudukutin kayo mga mata ninyo? Mga manyakis na to? Magsiuwi na kayo sa bahay niyo. Ang dudugyot niyo? Wala na kayong ibang ginawa kundi pagpantasya ng anak ko? Hoy! Maglaway kayo dahil hindi mga katulad yung pinapangarap kong mapangasawa ng anak ko. Che! Dumura pa yon bago tuluyang naglakad. Grabe naman kung magsalita at manlait tong si Aling Ligaya. Konting diferensya lang naman ang lamang ng syota ni Hope sa atin. Sino nga yun? Yung bungal na tricycle driver? Ha? Yun pala yun? Si Jeffrey? Pinatulan niya yun? Sinabi mo pa. Pero sa tingin ko ginagamit lang siya ng mag-inang yan. Yan si Aling Ligaya maliban dyan sa kinakasama niyang si Richard. Sa pagkakaalam ko, bigatin ng matandang syota na pinaglalaruan niyan. Kaya nga napag-aral si Hope. Dahil kita mo naman, wala naman trabaho tapos puro bisyo. Parang tayo lang pero may anak na malapit na magtapos ng nursing. Sarap ng buhay, di ba? Tiba-tiba. Kawawa naman pala si Jeffrey. Sayang naman yung pagod niya sa pamamasada kung sa huli ay iiwan din naman pala siya ni Hope at maghahanap na mayamang syota. Patuloy sa pagkukwentuhan ang mga yon. Maya-maya pa, dumaan naman si Richard na nakakunot ang noo at animo ay pagod na pagod. Isa yun sa mga tauhan ng matandang kasintahan ni Ligaya. Ipinakilala niya si Ligaya bilang pinsan upang maisagawa ang kanilang planong perahan ang matanda. Samantala, Hoy, Hope, bumangon ka nga dyan. Bakit ba dyan ka natulog sa sofa at ang dami mong kalat? Iligpit mo nga mga yan. Nagluto ka na ba? Oo, may pagkain na dyan. Saan ka na naman kasi nanggaling? May alak ka na naman. Hindi ho
Puro kalat yan, mga reviewer ko yan. Ay, ang sakit sa ulo. Kahit anong gawin ko, parang wala namang pumapasok sa utak ko. Nakakapagod mag-aral. Oo, anong gusto mo? Tumigil sa pag-aaral? Humilata na lamang at maghintay ng grasya sa boyfriend mong kakarampot lang naman ang kita? Aba, mag-isip-isip ka naman, Hope. Huwag mong pairalin yung katamaran mo sa pag-aaral at yung kabobohan mo. Ay, hindi nga kasi kaya ng utak ko. Hindi naman ako nakakasabay sa kanila at nagmumukha pa akong tanga. Ang hirap-hirap kaya. Ay, aba, 1 taon na lang naman matatapos ka na. Ngayon ka pa talaga titigil? Tumigil ka. Konting tiis na lang. Marami pa akong pangarap para sa'yo. Pagkatapos mo mag-aaral, mag-a-abroad ka para doon ka na magtrabaho at mas malaki ang sahod doon. Pagkatapos, maghanap ka ng mayaman na mapapangasawa doon. Kaya mag-ingat ka sa jowa-jowaan mong wag na wag ka magpapaano. Iyo! Ay, oo na. Huwag ka na maingay, Nay. Mamaya batuhin na tayo ng mga kapitbahay eh. Sige na, pagod na rin naman akong maging mahirap, no? Sige na, si Jeffrey, kailangan ko pa siya, Nay, kaya kahit konting pakitang tao naman. Kung makalait naman kayo ng jowa ko kayo nga nagtitiis sa gurang na yon. Hoy, ano ngayon? At least sa akin maraming datong. At teka lang ha, baka nakakalimutan mo, ultimo nilalamon natin sa araw-araw galing sa kanya. Ano na naman yung pinag-aawayan nyo? Huwag ka nga makisawsaw. Ano balita kay Tanda? Nakita mo ba siya, ha? Wala na si Tanda. Nasa kabaong na. Kinakausap kita na maayos. Huwag mo ako niloloko. Seryoso ko, patay na si Tanda. Inatake daw sa puso noong nakaraan. Nung huli kayo magkita, ano bang ginawa mo doon? Aba, wala. Malay ko ba naman? Maayos at ganadong-ganado pa siya na magkasama kami. Hindi siya pwedeng mamatay. Paano na tayo? Paano na ang pag-aaral ni Hope? Hopeless na. Yan nga rin ang iniisip ko Kapag minamalas nga naman uuwi na muna ako sa probinsya namin. Ngayong wala na siya, di wala na rin kaming trabaho. Ha? Uuwi ka sa probinsya? Bakit? Paano tayo? Ako? Richard, baka naman pwede ka mag-apply na ibang trabaho. Kailangan ko ang tulong mo. Alam mo namang nag-aaral si Hope, kaya... Nagbibiro ka ba? Hindi ko obligasyon yan. Anak mo yan. Ano, huhututan mo rin ako katulad ni Tanda? Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin yan. Pareho naman tayo na kinabang doon Tapos ngayon, iiwan mo kami sa ere. Hayop ka. Gusto mo umalis, diba? Sige, pagbibigyan kita. Teka, anong ginagawa mo? Sandali lang. Ayan, lumayas ka. Ay, teka, huwag mong pupulutin yan. Naalala ko, ako nga palang bumili ng mga yan. Kaya ni isa sa mga yan wala kang dapat dalhin. Ano pang hinihintay mo? Layas! Galit na pinagtulakan nun si Richard palabas at isinara ang kanilang pintuan. Hayop na yon. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanya, iiwan niya ako dahil wala na siya mahihita. Anong gagawin ko? Lintik na buhay to. Ay, kesa umiyak kayo dyan, ba't di nyo na lamang subukan na maghanap na maayos na trabaho, Nay? Kung makapagsalita ka naman, akala mo ba ganun lang kadali na maghanap ng trabaho? Hindi nga ako nakapagtapos ng pag-aaral, paano ako makakakuha ng trabaho na sapat sa pangangailangan natin? Ano, maglalabandera ako para makapag-aaral ka lang? Yun na nga Ba't natin ipipilit kung hindi kaya? Kaya ngayon, mas mabuti pang tumigil na lang ako sa pag-aaral at ako na maghahanap ng trabaho para sa atin. Tanga! Hindi pwede! Mag-isip ka nga! Gamitin mo naman yung kukote mo! Wala ka bang kahit konting diskarte para makapagtapos ka ng pag-aaral? Aba, hindi pwede! Pagtatawanan tayo ng mga kapitbahay natin chismosa at pakilamera kapag tumigil ka. Ay, nakakawala na ng gana. Makatulog na nga lang. Lintik kasing matanda yon. Hindi ka man lang hinintay makagraduate bago natigo. Padabugyong humiga, sabay na pahagulhol. Mula nang mabuntis ay iniwan siya ng totoong ama ni Hope at doon nagsimulang magkandal leche-leche ang kanyang buhay. Lahat na lang ba ng taong mahal ko, iiwan ako? Basta, hindi ako titigil hanggat hindi nakakaahon sa lintik na kahirapan na to. Si Hope na lang ang pag-asa ko.
Kung kailangan kong bumalik sa dati kong trabaho para makatapos siya, gagawin ko. Matagal pa yung nagpagulong-gulong sa higaan bago nakatulog. Mayat maya naman sinisilip ni Hope ang kanyang ina sa masikip na kwarto nito bago tuluyang pumasok sa kanyang silid at natulog na rin. Kinabukasan, maagang nagising si Ligaya. Umupo yun sa sala at inaalala ang mga nangyari nung gabi. Napabuntong hininga yun at tumayo pagkatapos ay binuksan ang bintana at ang kanilang pinto. Pakinig niya ang ingay ng mga tao sa labas, pati na ang mga bata na maagang naglalaro at nagtatakbuhan sa makitid na eskenita. Hoy! Magsiuwi nga kayo sa mga bahay nyo! Napakaiingay nyo! Doon kayo maglaro sa malayo! Oh, mga chismosa! Ano na naman ang tinitingin-tingin nyo, ha? Bago ba yung pinag-uusapan nyo? O ako na naman ang topic nyo? Baka kulang pang alam nyo, sabihin nyo lang at ipapaalam ko sa inyo gamit tong kamao ko! Tara na mga mare, doon tayo sa tapat namin at sabayan natin to ng mainit-init na kape. Kasing init ang ulo ni Ligaya. Malamang sa malamang, walang pera yan. Wala nang ang pera, iniwan pa ng jowa niyang palamunin. Ay, kaya naman pala. Naghalakhakan pa yun habang papaalis na lalo namang ikinairita ni Ligaya. Kapag ako yumaman, makikita nyo, ang papangit nyo. Magandang umaga po, Nanay Ligaya. Oh, ano maganda sa umaga? Paano kagandang umaga ko kung ganyan mukha ang bubungad sa akin? Nay Ligaya naman, pasensya na. Wala nang itotodo tong kagwapuhan na magiging manugang nyo. Ang importante po, masarap ako. Anong masarap? Anong pinagsasasabi mo dyan? Gusto mong tadyakan kita, ha? Teka lang, hindi pa po kasi tapos. Relax lang kayo. Ang ibig ko pong sabihin, masarap po ako magluto. Ganun ba? O siya, sa susunod linawin mo agad. Ay, ano ba yung dala mo? Mapapakinabangan ko ba yan? Opo, ano po ito? Pansit na nabili ko dun sa may kanto tapos sinamahan ko na rin po ng pandesal. Paborito po kasi ito ni bebe ko eh. Gising na po ba siya? Tulog pa. Huwag mo munang gisingin at puyat kaka-review kagabi. Ako na lang ang mag-aabot ito mga binili mo. Sige po, Nanay Ligaya. Para sa inyo po yung dalawa at saka kay... Ay nako, ang daming sinasabi. Baka kung sino pa mabanggit mo at uminit na naman ang ulo ko. Ay, siya nga pala. Wala na nga pala kaming kape. Nakalimutan ko. Pasuyo naman Dami-damihan mo na para naman abutin ng 1 linggo. Ay, sige po. Kape lang po pala. Dapat sinabi nyo na kaagad. Sandali lang po Babalik din po ako kaagad. Makabili na nga. Siguro naman, gising na ang bebe ko pagbalik ko. Sana, masilayang ko man lang siya bago ako mamasada. Samantala. Makabangon na nga. Maaga palang klase ko ngayon. Nay? Saan galing yan? Ang dami naman. Sino may birthday at may papansit pa? Huwag na maraming tanong, kumain ka na lang. Buti na lang at nakalibre tayo ng almusal. Kumuha ng mangkok si Hope, sabay umupo na sa harap ng mesa. Nakangiti pa yung isinalin ang paborito niyang pansit sa mangkok, sabay inabot ang pandesal. Kayo ang bumili nito, Nay? Hay, sinabi namang... Babe, gising ka na pala. Nay Ligaya, ito na po yung kapeng pinapabili nyo. Dinamihan ko na katulad ng sabi nyo. Bebe, kumusta? Nakatulog ka ba na maayos kagabi? Kumain ka na marami, ha? Tapos, tawagan mo na lang ako kapag paalis ka na at ihatid kita. Salamat, Bebe. Ikaw talaga. Sa'yo pala galing ang mga to. Thank you, Bebe. May kiss ka sa akin mamaya. Jeffrey, baka gusto mo namang maligo muna at magbihis bago mo ihatid ditong si Hope. Tingnan mo nga yung shorts mo, nanggigitata na. At magsipilyo ka rin na maigi at baka mahimatay tong anak ko kapag hinalikan mo. Nay naman. Okay lang, mahal. Medyo nilamig kasi ako kahapon kaya tinamad ako maligo eh. O Isha, maiwan na muna kita ha. Babalikan na lang kita, Bebe. Sige na, mag-aasikaso pa naman ako. Ay, siya nga pala, Bebe. Wala pala akong baon. Baka naman pwedeng... Ayan, 300. Kasya na ba yan? Sabi mo lang sa akin kung kulang. May naitabi pa naman ako.
Tama na yan. Mabuti pa pahiramin mo ako ng 500 at may importante akong bibilhin. Hindi naman nagdalawang isip na iabot ni Jeffrey ang pera na hinihiram ni Aling Ligaya dahil kinukuha niya ang loob ng ina ng kanyang pinakamamahal na girlfriend na si Hope. Agad na ring umalis yon at nagpatuloy na sa pagkain ng almusal ang mag-ina. Alam mo, tama ka. May pakinabang rin naman talaga yung si Jeffrey. Baka naman kaya mo nang dumiskarte sa kanya kung paano ka makakapag-enroll sa susunod na semester. Hay, mabuti kung matanggap ulit ako sa dati kong pinapasukan na bar. Basta, asikasuhin mo yung pag-aaral mo at samahan mo ng konting diskarte kung paano tayo makakaraos sa araw-araw. Mag-iisip ako ng paraan, ha? Ayaw ko namang maghirap tayo na parang daga. Kailangan nating magpayaman nang hindi tayo minamata ng mga kapitbahay natin na hamak na masikahus din naman sa atin. Sa loob ng mahigit 1 linggo, hatid sundo ni Jeffrey si Hope sa eskwelahan. Yun din ang gumagastos para sa pangangailangan ng dalaga, lalo na nang malaman ang sitwasyon nito. Isang gabi, matapos iparada ni Jeffrey ang kanyang tricycle sa tapat ng kanyang bahay, agad niyang inalalayang bumaba si Hope. Halika na, mahal kong prinsesa. Ako na magdadala niyang mga gamit mo. Salamat, bebe. Aray, masyado naman kasing mababa tong tricycle mo. Nako, pasensya ka na ha. Nauntog ka tuloy. Patingin nga, masakit ba? Okay lang, malayo to sa bituka. Huwag ka mag-alala, bebe. Magsusumikap ako para kapag may trabaho ka na, kotse nang gagamitin kong panghatid sundo sa'yo. Talaga? Promise mo yan, ha? Thank you, bebe. The best ka talaga. Ay, buti na lang nandyan ka lagi para sa akin. Paano na lang kung wala ka? Pero pasensya ka na, ha? Walang-wala talaga ngayon si nanay eh. Walang trabaho, walang pera. At alam mo ba, gabi-gabi iniiyakan niya pa rin si Richard. Ay, tapang-tapangan lang din si nanay pero saksakan ng rupok yon pagdating sa pag-ibig. Makakalimot din yon. Siyempre, ilang taon din naman silang nagsama sa iisang bubong. Hello? Wala din naman silang ginawa kundi magbangayan at sa totoo lang, wala namang ambag yun sa buhay ni nanay. Siya pa nga tong pinagkakagastusan at akala mo laging may patagong pera eh. Sa madaling salita, batugan/palamunin. Buti nga naghiwalay na sila kasi nakakarinti kayong kasama yon. Basta, kung may kailangan ka, huwag ka mahihiyang magsabi sa akin. Hindi kita pababayaan. Kung kailangan kong magdoble kayod para makatulong sa iyo, gagawin ko. Halika na. Sigurado, hinihintay ka na ni Nanay Ligaya. Wala yata si nanay. Mukhang may racket siya ngayong gabi eh. Racket? Saan? Dating kawi. Alam mo na yun? Nanay mo talaga oh. Basta, huwag kang tutulad sa kanya. Sira. Kaya nga ako nag-aaral, diba? Kaya nga kahit nakakahiya sa'yo. Ano ka ba? Huwag mo nang problemahin yan. Makakagawa naman ako ng paraan para sa tuition fee mo. Basta kapag may trabaho ka na, pakasal na tayo, bebe, ha? Kasal ka dyan? Iyo? Ano ka, sinuswerte? Halika na, bilisan na natin at magsasaing pa ako. Nakakapagod ang araw na to. Pagdating sa bahay, tinulungan pa ni Jeffrey na magligpit ng mga kalat at maglinis si Hope habang nagluluto ang dalaga ng hapunan. Doon na rin naghapunan yon at siya na rin ang naghugas ng kanilang pinagkainan dahil maraming kailangan na tapusin si Hope sa kanyang assignment. Matapos magligpit sa kusina ang binata ay nagpaalam na yon sa kanyang kasintahan. Bebe, uwi na ako ha. Isara mo na maayos tong pinto. May kailangan ka pa ba? May iuutos ka? Wala na, bebe. Salamat talaga, ha. Sige na, umuwi ka na at magpahinga ka na rin. Bebe, wala ka bang nakakalimutan? Wala naman. Ano ba yon? Talaga bang pauwiin mo na ako? Ha? Malamang. Sabi mo, uuwi ka na. Hindi ka naman pwedeng matulog dito.
Gusto mo bang mabugbog ni nanay? Ay, ang ibig kong sabihin ay talaga bang pauwiin mo ko na wala man lang kiss at... Yun lang pala eh. O sige na, umuwi ka na, dali. Thank you, bebe. I love you. Nang makaalis ang binata, ay dali-dali namang tumakbo si Hope papunta sa lababo. Kadiri! Hanggang kailan ko ba pagtitiisan si Bungal? Natatakot na tuloy ako. Paano kung siya nga ang... hindi pwede! No! Ayoko! Gusto ko gwapo, mabango at mayaman. Mayaman na mayaman. Hindi naman nababagay ang ganda ko sa lugar na to at lalo na kay Jeffrey. Lord, please help me. Makapag-toothbrush na nga lang ulit. Pagkatapos magsipilyo ay agad nang bumalik yon sa kanyang ginagawa at nang matapos ay agad na rin tumungo sa kanyang kwarto. Samantala sa isang bar kung saan nagtatrabaho si Ligaya, masaya yung nakikipag-usap sa isang matanda na matagal ng customer ng bar na yon. Nako, sir, parang wala hong nagbago sa inyo. Napakagwapo at ang tikas-tikas pa rin ang katawan nyo. Abat, ganun talaga. Maalaga ako sa katawan eh. Ang edad para sa akin ay numero lamang. Tingnan mo naman. Ikaw, kumusta ka? Dekada ata ang nakalipas ay ngayon lamang ulit kita nakita dito. Nasaan na yung anak mo? Hindi ba't nakita kita isang beses na kasama mo siya? Si Hope. Nako, dalagang-dalaga na boss at napakaganda. Siyempre, mana sa akin. Tingnan niyo naman. Ipinakita ni Ligaya sa matanda ang magagandang larawan ng kanyang anak. Kitang-kita niya sa mata nito kung gaano natakam yun sa kagandahan na tinataglay ni Hope. Alam niya kasi noon pa man ay mahilig sa mga bata pa ang matandang yun. Mukhang alam ko na kung paano susolusyonan ang problema naming mag-ina. Mukhang naamoy ko na ang swerte. Napakahusay ka talaga, oo. Ano, boss? Pasado ba? Ay, yes. So sexy and beautiful. May boyfriend na ba yan? Nako, wala pa. Fresh na fresh ika nga. Mas fresh pa sa lumpiang sariwa. Masyado ka talagang palabiro, oo. Hindi ka pa rin nagbabago. I like her. Mas maganda siya sa'yo. Aray ko naman, boss. Pero oo na, aminado naman ako dyan. Kaya nga hinahanapan ko yun ng matinong mapapangasawa eh. Yung kaya siyang bigyan ng magandang buhay. Alam mo naman, ayaw ko siyang matulad sa akin. Kahit medyo may edad na, basta mamahalin at aalagaan ng mabuti ang anak ko. Seryoso ka ba dyan sa sinasabi mong yan? Oo naman, boss. Bakit ho? Abay, kaya kong solusyonan ang problema mo. Pero, alam mo naman, ang gusto ko'y marunong sumunod sa kasunduan. Matagal na rin akong mag-isa sa buhay. Kaya kung may tatanggap sa akin at mag-aalaga, bakit naman ako tatanggi? Sa tingin mo ba, magugustuhan ako ng anak mo? Boss, bakit hindi natin subukan? Ay, teka lang, itong number niya. Pwede niyo siyang i-text para magkausap kayo. Basta, huwag niyong pababayaan ng anak ko kung sakaling... Huwag ka mag-alala, Ligaya. Marunong akong tumupad sa usapan at nasisiguro ko na hindi siya magsisisi. Oh, boss, kalma lang. Baka matuluyan ka. Nagpatuloy pa sa pag-uusap ang dalawa. Natuwa naman ang matanda nang malaman niya na nag-aaral sa kursong nursing ang dalaga. Inabutan pa nun ng malaking halaga si Ligaya dahil labis yung natuwa sa pag-uusap nila at dahil na rin sa pambobola ng babae. Nang sumunod na gabi, Nay, wala yata kayong lakad ngayon. Oh, ang dami niyo yatang pinamili. Mukhang nakarami ho kayo kagabi ha. Nay, mag-iingat kayo ha. Baka mamaya magkasakit pa kayo at lalo pa tayo mamroblema. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Utak ang ginagamit ko, Hope, hindi ang katawan ko.
Kumakanta ako at nakikipag-usap sa mga customer doon, pero hindi ako, oh nanay. Ay, mamaya may makarinig pa sa inyo dyan. Oh, ano naman ang pakialam nila? Lagi namang may nasasabi ang mga yan. Ay, maiba ko anak. Alam mo, konting tiis na lang, malapit na tayo makaahon sa kahirapan. Ano na naman ho ba yan, Nay? May bago na naman po ba kayong... Wala! Ano ka ba naman? Bakit naman ako? Alam mo, panahon na para matupad ang lahat ng pangarap natin. Pero kailangan natin magtulungan. Hope, ikaw ang magpapayaman sa atin. Hay nako, diretsuhin niyo na lang ako, Nay. Ganito kasi yon, yung dati kong customer na matanda, mabango, mabait, at higit sa lahat, mayaman. Hindi lang basta mayaman, mayaman na mayaman talaga. Oh, tapos, ano naman po ngayon? Hay, nakakainis! Maganda ka lang talaga pero yung utak mo ang bagal gumana. Ano pa nga ba? Naghahanap siya ng mapapangasawa. Ano? Mapapangasawa? Seryoso ka ba, Nay? Kasi sabi niyo lang, di ba? Matanda na. Ipapaasawa niyo ako sa matanda? Nay naman, ayoko nga. At bakit hindi? Bakit ayaw mo, ha? Pumatol ka nga sa bungal na yun na amoy 70 anyos na tapos ayaw mo sa matanda na magbubuhay prinsesa ka? Aba, pagkakataon na natin to anak na makawala sa lugar na to, kaya isip-isip din. Eh kasi naman, Nay, ikaw na lang. Total sanay ka naman sa mata. Aba, kung ako lang ba ang gusto, bakit pa hindi? Ikaw nga ang gusto, di ba? Tsaka, pagpahingahin mo naman na ako. Pagod na ako, Hope. Mula bata ka, ako nang dumidiskarte para sa atin. Ngayon, panahon naman na para bumawi ka naman sa lahat ng mga sakripisyo ko para sa'yo. Ay, oo na. Susubukan ko, pero kapag hindi ko kaya, Nay, kayanin mo. Huwag ka magpapatalo dyan sa kaartehan mo. Hindi tayo mabubuhay niyan. Ay, ganda lang talagang minaan mo sa akin pero yung utak mo, iisa ang hulma sa tatay mo. Kumain ka na nga't nang gumana na maayos yung kokote mo. Hindi na lamang umimik pa ang dalaga. Bahagyang umirap yon sabay kumuha ng pinggan at nagsandok ng kanin. Habang nag-uusap ang dalawa, sunod-sunod namang tumunog ang cellphone ni Ligaya. Halos lumundag naman yon sa tuwa nang mabasa ang mensahe na nagmumula kay Arman. Ayan na! Tingnan mo, anak. Ito na ang simula na maliligayang araw natin. Gusto niya na makipagkita sa'yo tapos nagpadala pa siya ng pera para may pambili ka ng damit at sandals na isusuot mo. Naku, napakagalante talaga ni Sir Arman. Kaya ikaw, huwag ka na mag-inarte. Hindi tayo mabubuhay sa kaartehan mo. Hindi hamak na mas mukhang tao at mabango to kesa dun sa pinagtsatsagaan mong boyfriend na kulang sa toothbrush at ligo. Nay, mabait kaya si Jeffrey. At kung wala siya, malamang sa malamang, ilang linggo na tayong gutom. Lahat gagawin niya para sa akin. Yung si Sir Arman na yan, mabuti ba talaga yan? Hindi niya ba ako isisilid sa asul na drum? Nako, mabait yon, matulungin at higit sa lahat, kahit naman matanda na, gwapo pa rin. Magbubuhay prinsesa ka, anak. Kaya kung ako sa'yo galingan mo, kapag pinakasalan ka niya, magiging mayaman na rin tayo. Wala na tayong poproblemahin pa. Patingin nga, Nay. Nagpapanggap ka na ako ang kachat niya? Ano ba yung... Nay naman. Ano yung mga pinagsasasabi mo? Bakit pa? Hayaan mo na. Sinisiguro ko lang na magandang kahihinatnan ng lahat ng ito. Kapag ikaw talagang kausap nito, ilang minuto pa lang, ayaw na sa'yo. Hayaan mo na muna akong dumiskarte, ha? At bukas ng gabi, ikaw naman ang dumiskarte kung paano mo siya makukumbinse na pakasalan ka. Galingan mo, anak, ha? Ay, teka, maghahanap ako ng isusuot mo. Ay, sayang naman ang perang pinadala niya, napakarami mo namang dumit dito na pwedeng maisuot. Ipapahiram ko yun sa iyong pinakamaganda kong sandals. Nang gabi ring yun, halos ipasukat ni Ligaya sa kanyang anak na si Hope ang mga naggagandahan niyang damit na binili sa kanya ng dati niyang boyfriend na matanda. Ayan! Napakaganda at napaka-sexy mo sa damit na to, anak. Siguradong tutulo ang laway niyang si Sir Arman kapag nakita ka niya. Galingan mo, ha? Huwag kang anga-anga. Kinabukasan, maaga pa ay nagdala na ng almusal si Jeffrey para sa mag-ina. Nako,
Hindi papasok ngayon si Hope. Medyo masama raw ang pakiramdam niya kaya pinagpapahinga ko muna. Salamat dito sa paalmusal mo, ha? Ganun po ba? May lagnat po ba ang bebe ko? Heto, pambili nyo ng ulam at gamot. Mamamasada na po ako. Nako, wag na. Meron pa naman ako dito. Huwag ka mag-alala. Kailangan niya lang magpahinga. Sige na, umalis ka na. Anong oras na rin, oh? Sayang naman, maraming pasahero kapag ganitong oras. Agad namang umalis ang binata, ngunit hindi maalis sa kanyang isipan ang pag-aalala para sa kanyang kasintahan. Ano kayang nangyari dun? Okay naman siya kagabi. Baka napagod lang sa kaka-review. Kawawa naman ng baby ko. Ay. Maghapong namasada si Jeffrey nung araw na yon. Napakarami rin niyang text at tawag sa dalaga, ngunit hindi naman sinasagot yon ni Hope. Samantala, Sino ba yung tawag ng tawag sa'yo? sino pa nga po ba di si Jeffrey? Ba't niyo naman kasi sinabing may sakit ako? Alam niyo namang saksakan ng OA ang taong yun pagdating sa akin. Ba't kasi hindi mo sagutin at sabihin sa kanya na okay ka lang? Baka mamaya kapag may kadate ka na tawag pa rin ng tawag yan. I-silent mo na lang kaya para sigurado. Kung sakali na matuloy ang plano natin, Nay, anong gagawin ko kay Jeffrey? Ang ibig kong sabihin, ano po ang sasabihin ko sa kanya? Aalis tayo sa lugar na to na walang nakakaalam kung saan tayo pupunta. Hindi mo kailangan magpaalam sa kanya. Ay, teka nga, aminin mo nga sa akin, Hope. Ikaw ba? Nagkakagusto ka na talaga sa bungal na yon? Baka naman nahuhulog ng loob mo sa kanya, ha? Hindi. Ano ka ba naman, Nay? Kung alam niyo lang kung gaano kahirap sa akin magpanggap na gusto at mahal ko siya, nakukonsensya lang ako. Ano kasi, napakabait niya sa atin at, ay nako, huwag mo kong aartehan ng ganyan, Hope. Maligo ka na nga at maya-maya ay susunduin ka na sa may labasan. Ihahatid kita, ha? At gusto ko rin namang kumaway sa manugang ko. kinahapunan, tuluyan na nga nakipag-date si Hope kay Arman. Hindi naman maikukubli ng matandang lalaki ang paghanga sa kagandahan ng dalaga. Dahil napakaamo at inosente ng mukha noon, ay lalo lamang yung nabighani. Namasyal sila at kumain sa mamahaling restaurant. Pagkatapos ay dumaan sila sa mansyon ng matanda. Grabe, ang ganda naman ng bahay na to. Parang kasing laki na to ng mall, Ang daming halaman at mukhang mas mahal pa sa buhay kong gamit dito. Feel at home, Hope. Nagustuhan mo ba ang bahay ko? Opo. Napakaganda po at... Lahat na meron ako ay sa'yo na rin kung tatanggapin mo ako sa buhay mo. Alam mo, tumatanda na ako kaya kailangan ko rin ng taong totoong mag-aalaga at magmamahal sa akin. Pero hindi naman ako nagmamadali. Hihintayin kita hanggang sa handa ka na. Ikaw pa rin ang magdedesisyon para sa sarili mo. Salamat po. Tama po si Nanay. Napakabait niyong tao. Wala naman ako mapapala kung magiging masungit ako. Baka hindi mo ako magustuhan yan. Sayang nga pala at wala ang kapatid at pamangking ko. Nagbakasyon sila kaya ako lang nandito at ang mga kasambahay. Hindi po ba sila magagalit kapag... Buhay ko to. Ano man ang desisyon ko ay walang pwedeng makialam. Isa pa, lahat ng meron ako, pinaghirapan ko yan. Kaya naman wala silang karapatan na suwayin ako, lalo na't hindi ko naman sila pinababayaan. Si Ate Gloria ay may isa ring anak, si Jacob. Dito sila nakatira sa bahay ko. Naanakan kasi si ate at hindi na nakapag-asawa pa. Aanhin pa nga naman niya ang asawa meron naman na siyang anak. Patuloy sa pagkukwentuhan ang dalawa. Malayo man ang agwat ng kanilang edad, naging komportable naman si Hope sa kanya. 10:00 na ng gabi nang maihatid noon si Hope sa lugar kung saan sinundo ito. Kitang-kita naman ni Jeffrey na bumabayon sa magandang sasakyan at kung paano hinagkan yun sa pisngi ng isang matandang lalaki. Habang papaalis na ang sasakyan ay kumakaway pa ang dalaga.
Nang tuluyang makaalis yun, nilapitan siya ni Jeffrey na nakasakay sa tricycle nito. Nagulat naman ang dalaga at ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi ng mga oras na yun. Kitang-kita niya sa mukha ng binata ang galit at selos. Saan ka galing? Sino yun? Yon? Wala lang. Huwag ka na magsinungaling. Alam ko kung ano yung nakita ko. Niloloko mo ba ako? Ha? Tumulad ka na rin sa nanay mo? Anong kapalit nun? Sarili mo? Ano? Huwag mo nga akong pinagtataasan ng boses. Saka pwede pa wag naman dito. Bakit? Nahihiya ka? O baka naman kasi hindi mo alam kung ano isasagot sa akin. Ano ba talaga ako sa buhay mo? Minahal mo ba talaga ako? O baka naman ginagamit mo lang ako? Alam mo, sayang. Oo, alam ko naman alanganin ang itsura ko para sa'yo, pero hindi tama nang gamitin mo ako at lokohin. Makarma ka sana sa ginagawa mo. Jeffrey! Hoy! Sandali! Napaka-OA! Bahala ka dyan. Akala mo ba habulin kita? Mangarap ka. Ngayon pa ba? Manong, sasakay po. Wala na akong taga-sundo at taga-hatid, pero at least may pamasahe na ako. Nakangiti pa yon habang nakasakay at inaalala ang mga sandali na kasama si Arman. Tama si nanay. Siyang katuparan sa lahat ng mga pangarap at dasal ko. Konting kembot na lang, makakaalis na rin ako sa magulo, maingay at mabahong lugar na to. Mula ng araw na yun, naging madalas na rin ang pagkikita ni na Hope at Arman. Kinuhanan din sila noon ng bagong apartment malapit sa lugar kung saan nakatira ang matanda. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral at madalas din siyang sinusundo nito pagkatapos ay kumakain sa mga mamahaling restaurant na hindi pa napupuntahan ng dalaga. Halos linggo-linggo siya nitong ipinagsya-shopping at inaabutan rin ng malaking halaga ng pera. Samantala, labis naman ang pagtataka ni Gloria sa mga kakaibang ikinikilos ng kanyang kapatid na si Arman. Jacob, anak, may napapansin ka ba sa tito daddy mo? Wala naman po. Maliban sa lagi siyang may katawagan. Tumatawa ng mag-isa at... Teka, ano pa nga ba? Alam mo, pakiramdam ko may babaeng kinalolokohan ng tito mo. Hayaan niyo na lang siya. Sa edad niyang yan, deserve niyang lumigaya sa buhay. Sana naman ay matino at hindi lamang pera ang habol sa kanya. Sa panahon ngayon, mahirap na magtiwala. Maraming linta dyan sa tabi-tabi. Matanda na siya. Magpapaloko pa ba yun? Huwag niyo nang problemahan si Tito Daddy. Kayo talaga, lagi kayong kontrabida sa love life namin. Paano ba naman? Napakatangan niyo pagdating sa babae. Hindi maiwasang kutuban ni Aling Gloria dahil sa kakaibang ikinikilos ng kanyang kapatid, lalo na't mayat-maya yung umaalis ng nakaporma at humahalimuyak ang pabango. Sino kaya talagang pinupormahan nitong si Kuya? Aba, mukhang may plano pa ata mag-asawa. Hindi na nadala sa mga panloloko ng unang mga nakarelasyon niya. Nang sumunod na araw, habang nagmamadaling naglalakad si Hope sa tapat ng kanilang eskwelahan, aksidente naman siyang nasagi ni Jacob. Agad niyang pinulot ang kanyang mga gamit at tinulungan naman siya ng binata. Pasensya na, miss, hindi ko sinasadya. Nagmamadali rin kasi ako Sorry talaga, ha? Sana naman kasi tumitingin ka sa dinadaanan mo. Late na nga ako Ay, nakakainis. Pasalamat ka, gwapo ka. Lakad takbo nang umalis si Hope at napapakamot ulo naman si Jacob. Ang sungit naman nun. Pero in fairness, ang ganda niya, ha? Nursing student. Pwede. Magkikita rin tayo ulit. Hahanapin kita, Miss Sungit. Nang araw ding yun, matapos ang klase ay sinundo ni Arman ang dalaga. Natanawan pa ni Jacob ang sasakyan ng kanyang tito na labis naman noong ipinagtataka. Ano kayong ginagawa niya rito? Wala naman siyang sinabi na susunduin ako.
Hindi kaya... Aha, baka nga. Matawagan nga si Mami. Hello, Mami. May ibabalita ako sa'yo. Ano ba yun at mukhang masayang masaya ka? Nakita ko yung kotse ni Tito Daddy dito. Kaalis lang. Siguro taga rito yung girlfriend niya. Baka professor dito. Marami kasing matatandang dalaga dito na kaedaran niya. Di mabuti kung ganon. Kesa naman sa basta-bastang babae lang at pera lamang ang habol sa kanya. Sige na, may gagawin pa ako. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Huwag naman babae, ha? Opo, maghahanap pa lang, hahanapin ko pa lang. Anong hahanapin? Umayos ka dyan. Umuwi ka na agad at huwag ka na magpapagabi masyado. Samantala, sa isang hotel, habang nakapiring ang dalaga na iginigiya ni Arman papunta sa isang lugar kung saan naroon ang inihanda nitong sorpresa para sa kanya. Malayo pa ba? Ano bang meron? Bakit kailangan nakapiring pa talaga ako? Ay, nandito na tayo. Slowly open your eyes. Ala, ano ito? Han, seryoso ba? Hindi naman sa nagmamadali ako pero ayaw ko na magsayang pa ng oras. Gusto na kitang makasama sa araw-araw. Han, hindi mo pagsisisihan kapag tinanggap mo ko sa buhay mo. Please, marry me. Halos mangiyak-ngiyak pa ang dalaga na tumango at inilahad ang kanyang mga kamay sa matandang lalaki na nakaluhod sa kanyang harapan. Nasundan yon ng masayang hiyawan at palakpakan ng mga staff na saksi nung mga oras na yon. Walang mapaglagyan ang tuwa ni Arman habang di naman mapakali si Hope at maya-mayang tinititigan ang singsing sa kanyang daliri. Matapos nilang pag-usapan ang planong pagpapakasal at kumain, ay agad na ring inihatid noon pauwi si Hope sa kanilang bagong apartment. Agad namang lumabas si Ligaya para pagbuksan ng gate ang kanyang anak. Nay! Anong meron at may payakap-yakap ka pang nalalaman? Nay, tingnan mo. Wow! Totoo ba yan? Ang gara naman. Ang mahal niyan, ha? Binilhan ka ba ni Arman? Nay naman, hindi mo ba alam kung anong ibig sabihin nito? Nay, ikakasal na kami. Nag-propose na siya sa akin. Talaga? Ay! Sabi ko sa iyo congratulations! Salamat naman sa Diyos at hindi na sayang ang lahat ng plano at oras natin. Magiging mayaman na tayo! Masayang-masaya ang mag-ina habang nag-uusap at pinagpaplanuhan ang magiging buhay nila sa sandaling maikasal na si Hope kay Arman. Sasabihin niya doon na tayo tumira sa bahay niya. Naku, siguradong maiinggit ang mga kapitbahay natin sa dati nating tinitirhan kapag nakita nila kung gano'n na tayo kayaman. Ay! Sa wakas, tuluyan ka na magkakaroon ng karapatan sa lahat ng meron siya. Congratulations, anak! Kinabukasan, muling sinundo ni Arman si Hope dahil gusto nung ipakilala ang dalaga sa kanyang kapatid na si Gloria, pati na rin sa kanyang pamangkin. Napakaraming pinalutong pagkain ng matandang lalaki sa kanilang mga kasambahay, na labis namang ipinagtaka ng kapatid nito. Ano bang meron? May nakalimutan ba akong okasyon? Bakit ang dami naman yata niyan? Nasaan ang Sir Arman niyo? Umalis po, ma'am. Susunduin niya po yung fiancé niya. Baka po ipapakilala na sa inyo. Fiancé? Sinong fiancé ang tinutukoy niya? Ay, may alam kaya dito si Jacob? Kinuha noon ang kanyang cellphone, sabay tinawagan ang kanyang anak. Hello, Jacob. Nasaan ka ba? Mami, nasa training ako. Mamaya na lang po kayo tumawag. Hindi po pala ako makakauwi mamaya, Pakisabi na lang po kay Tito Daddy. Bye! Aba, bakit ba ganito ang pakiramdam ko? Parang isang malaking kalokohan na naman ang ginagawa ni Arman.
Talaga bang buo ang loob niya na pakasalan ng isang babae na hindi pa man lamang ipinapakilala sa akin? Maya-maya narinig niya na ang busina ng sasakyan ng kanyang kapatid at nang lumabas siya ay halos mangatal siya nang makita kung gaano kabata ang babaeng kasama ng kanyang kapatid. Bahagya namang nakayuko noon si Hope habang nakahawak sa braso ni Arman na naglalakad papalapit kay Gloria. Ang lamig naman ng kamay mo. Kinakabahan ka ba? Huwag ka mag-alala. Mabait ang ate ko. Sigurado ko na magugustuhan ka niya. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa at nang makalapit ay tiningnan ni Gloria si Hope mula ulo hanggang paa. Sabay ngumisi yun at itinaas ang kanyang kilay. Ate, may kasama nga pala ako. Oh, mukha nga. Pwede mo bang sabihin kung sino siya? Hindi naman tayo nangangailangan ng kasambahay. Masyado naman yata siyang maganda para gawin mong kasambahay. Ay nako, masyado ka talagang mapagbiro. Si Hope nga pala ate, ang magiging misis ko. Hope, siya ang ate Gina ko. Hello po, ate. Magandang araw po. Mukhang naaamoy ko na agad ang malansang pagkatao ng babaeng ito Ambisyosa. Tara na sa kusina at doon na lamang tayo magkwentuhan. Ay, siya nga pala. Hindi pa rin ba uuwi si Jacob? Hindi raw. Mayroon daw siyang training ngayon. Habang kumakain ang mga yun, ay agad nang sinabi ni Arman ang tungkol sa kanilang planong pagpapakasal. Kapansin-pansin na hindi natuwa ang kapatid nitong si Gloria na halos kung ano-ano na ang ibinabatong tanong kay Hope. Maraming pagkakataon na sinasalo na lamang ni Arman ang tanong ng kanyang nakatatandang kapatid para sa dalaga. Sige na, kumain lamang kayo. Aakyat muna ako sa taas at parang medyo sumama ang pakiramdam ko. Agad namang umalis yun at sinundan pa ng tingin ni Hope. Han, parang hindi yata ako gusto ng ate mo para sa'yo. Ay, huwag mong intindihin yon. Ang mahalaga ay ipinakilala pa rin kita sa kanya. Buhay ko to, kaya ako ang magdedesisyon para sa sarili ko. Ayaw ko naman na maging dahilan para magkatampuhan pa kayo. Han, wala kang dapat ipag-alala. Relasyon natin to, kaya walang ibang mamamagitan sa atin. Ha? Lagi mong tatandaan na mahal kita. Masayang-masaya naman si Hope sa mga salitang binitiwan ni Arman nung araw na yon. Matapos ipahatid ang dalaga sa kanyang driver, kinatok naman noon ang kanyang ate sa kwarto nito. Ano yon? Nakauwi na ba ang fiancé mo? Oo, ipinahatid ko na lamang siya sa driver. Kailangan natin mag-usap. Alam kong nabibigla ka sa mga desisyon ko pero nakikiusap ako ate. Gusto ko sanang magkasundo kayo. Lalo na't pagkatapos ng kasal namin ay dito na rin siya titira. Ano? Arman, alam mo wala namang problema kung mag-asawa ka pero sana naman pumili ka ng babaeng nararapat para sa'yo. Ang bata-bata pa noon at sino ang maniniwala na talagang mahal ka niya? Sigurado akong katulad ng ibang umaasa sa swerte ay peperahan ka lamang niya. Mahal niya lamang kung ano ang meron ka, kaya nag-aalala ako para sa iyo. Sa ating dalawa, alam ko kung ano mas makabubuti para sa akin. Oo, malayo ang agwat ng edad namin pero alam ko, ramdam ko kung gaano niya ako kamahal at inaalagaan. Siyempre, dahil kailangan kanya mapaniwala hanggang sa mapakasalan mo siya. Kapag nangyari na ang gusto niya at nakuha niya ng lahat ng kailangan niya, ewan ko na lang Arman. Sana nga itama ka at mali ako. Sana hindi mo pagsisihan ng lahat ng ito. Makalipas ang 1 linggo, wala nang nagawa pa si Gloria para pigilan ang kasal ng dalawa. Isang gabi noon bago ang araw ng kasal sa West, hawak ni Gloria ang isang sisidlan, hugis kwadrado at nababalutan yon ng itim na tela. Palakad-lakad ang babae at tila nag-iisip ng malalim. Hindi, mali ito. Matagal na akong nangako sa sarili ko na hindi ko nagagamitin ang aklat na ito.
Baka nga tama si Arman at masyado lang ako nag-aalala para sa kanya. Ngunit sa oras na lokohin niyang kapatid ko at may plano lang pala siyang masama, lintik lang ang walang ganti. Ako mismo magtuturo ng leksyon sa kanya. Si Gloria ay isang mambabarang. Minana niya yon sa kanilang lola. Bagay na matagal niya nang itinatago, lalong-lalo na sa kanyang kapatid na si Arman at maging sa kanyang anak na si Jacob. Minsan niya nang ginamit ang mga yon nung kanyang kabataan para pasakitan ang mga taong nakakalaban niya at ang mga lalaking nanloko sa kanya. Ang isa sa mga yon ay ang ama ni Jacob na hindi siya pinanindigan nang malaman na siya ay nagdadalang tao. Napabuntong hininga si Gloria sabay muling itinago ang mga gamit niya sa pambabarang. Kinaumagahan, masayang nairaos ang pribadong kasal ni Hope at Arman. Tanging ang nanay nito at ang ilang matatalik na kaibigan lamang ni Arman ang naging saksi sa pagpapalitan ng sumpa bilang mag-asawa. Makalipas ang 1 linggo, lumipat na sila sa mansyon. Habang nag-aayos ang mag-ina ng kanilang mga gamit, bigla namang nagkaroon ng importanteng lakad si Arman. Kapag may kailangan kayo, sabihin nyo lamang sa kasambahay natin. Han, ikaw nang bahala dito. Okay, Han. Ingat ka, ha? I love you. Pasimple namang nagmamasid si Gloria sa ikinikilos ng mag-ina. Alam ko, nararamdaman ko na sagad sa buto ang kagustuhan mong sipsipin ang kung anong meron ng kapatid ko. Katulad ng nakasanayan ng impakta mong ina. Pasasaan ba't makikita rin ni Arman kung anong totoo niyang pagkatao? Kilalang kilala ko na ang galawan niyo. Kung nauuto niyo si Arman, pues ako hindi. Napansin naman ni Ligaya na pinagmamasdan sila ni Gloria. Alam mo, anak, kahit mahal na mahal niyo ang isa't isa ni Arman, mag-iingat ka pa rin, ha? Alam mo naman, marami mga taong punong-puno ng inggit sa katawan at takot na maagawan ng yaman. Huwag ka masyadong pakampante. Mahirap na. Alam ko naman po yun, pero wala na sila magagawa dahil mahal ako ng asawa ko. Balibalik ta rin man ang mundo sa mata ng batas at tao, legal na asawa niya ako. Kaya sinisiguro ko na hindi ko hahayaan ng kahit sino na sirain ang masaya naming pagsasama. Tama yan, anak ko. Isa pa, dapat alamin nila ang lugar nila sa bahay na to. Ikaw ang legal na asawa, kaya ikaw ang mas may power. Ikaw ang mas may karapatan sa lahat ng pag-aari ng asawa mo. Pinariringgan niyo ba ako? Ay, may tao pala dito? Sino ka? Isa ka sa mga kasambahay? O mayordoma? Ako? Kasambahay? Mayordoma? Gusto mo bang makita kung paano ako maglampaso gamit ang pagmumukha mo? Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka. Bakit? Akala mo ba may power ka na sa pamamahay na to dahil anak mo ang asawa ng kapatid ko? Gising! Lahat ng meron kayo ngayon ay mawawala rin na parang bula. Katulad ng mga kabulaanan nyo para mapaniwala at mapaikot si Arman. Mga hampas lupa, manggagamit at huthutera. Ganon, ha? Gusto mo kalbuhin kita? Napakayabang mo! Matapobre ka! Hindi ko hayaan na magpakasasa kayo sa yaman ng pinaghirapan ni Arman. Sinadya niyo ba to, ha? Pinano niyo ba to? Sumagot ka! Aray! Ano ba? Bitiwan mo ako! Hope, ano ba? Tulungan mo ako! Aray ka! Inawat naman ni Hope ang dalawa at maya-maya ay dumating na si Jacob. Ma'am, anong kaguluhan to? Teka, sino mga to? Ikaw na naman. Magkakilala kayo ng haliparot na yan? Hoy, hindi haliparot ang anak ko. Anong hindi? Nagmana siya sa'yo, tanga. Grabe siya. Akala mo ba wala akong alam? Hindi ako bobo katulad ng inaakala nyo. Gagawin kong lahat maprotektahan lamang ang pamilya ko, lalong-lalo na si Arman. Wala ka na magagawa. Napaka-bitter mo. Pwede ba tumigil muna kayo? Ano ba talaga nangyayari? Ikaw, bakit nandito ka? Total, hindi tayo nagkakilala nung una tayo magkita. Siguro nga panahon na para makilala mo ako. Ako si Hope.
Ako lang naman ang asawa ni Arman. At kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang pamangkin niya. Sana naman hindi ka kasing bitter ng nanay mo na hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap na kasal na kami ng tito mo. Ano? Anong kalokohan to? Paano... Mami, halika na muna sa kwarto. Huwag mo na lang silang patulan. Ikaw naman, wala akong pakialam kung sino ka. Kung totoo mang asawa ka ng tito daddy ko, then fine. Pero konting respeto lang sa mga taong naunang naging parte ng buhay niya. Matuto rin kayong lumugar. Excuse us. Nang makarating sa kwarto ang mag-ina, ay kitang-kita pa rin ni Jacob ang galit sa mukha ni Gloria. Mami, huwag mo na lang pansinin yung mga yon. Gusto mo ba umuwi na lang tayo sa dati nating bahay? Kung hindi mo rin lang sila makakasundo. Ay, hindi ko naman nakalain na papatol si Tito Daddy sa halos anak niya na lang. Kaidarang ko lang yata yun eh. At yung nanay mukhang... Ay, ewan. Ano ba naman at pumatol sa ganun si Tito? Alam mo, hindi ko malaman kung ginayuma ba ang tito mo o sadyang hindi lang siya nag-iisip. Posible rin na inakit lang siya ng husto ng Hope na yan. Alam mo, ayaw ko na ng gulo pero hindi rin pwedeng iwanan natin dito ang Tito Daddy mo. Paano kung may gawin silang masama? Imposible na walang masamang plano ang mga yan. Ma'am, kaya naman ni Tito ang sarili niya. Huwag muna tayong mag-assume. Malay mo naman, totoong nagmamahalan sila. May mga ganun naman talaga. Matapos kong marinig ang mga sinabi nila kanina, mas lalo ko lamang nakumpirma kung ano talaga ang totoong motibo nila. Kaya dito lamang tayo, hindi tayo aalis sa mansyon na ito. Mula ng araw na yon, naging mas malala pa ang pagpaparinigan ng mag-ina at ni Gloria. Madalas nagkakasagutan ang mga yon, hanggang sa isang beses ay nadatnan pa yon ni Arman. Dahil sa matinding pagmamanipula at pagpapaawa ni Hope, siya ang kinampihan ng asawa. Ay nako, kung hindi mo kayang pakisamahan ng asawa ko, pues mas mabuti pang, palalayasin mo ko. Sige, para sa katahimikan ng lahat, aalis kami rito ng anak ko. Pero itong tatandaan mo, Arman, sana lang hindi ka multuhin ang katangahan mo sa babaeng ito. At kayo, ito ang tatandaan nyo. May araw din kayo sa akin, mga sinungaling at manloloko. Samantala. Napakaswerte ko talaga sa asawa ko, oo. Maganda na, sexy, at higit sa lahat, mahal na mahal ako. At alam mo ba, mahal na mahal din kita, kaya lahat ay gagawin ko at ibibigay ko para sa'yo. Mahal na mahal naman talaga kita. Han, salamat ha, kasi pinuprotektahan mo ko. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung bakit sobrang galit na galit sa akin si ate mo. Wala naman kaming ginagawang masama sa kanya ni nanay. Ay, kalimutan na natin yan. Ang mabuti pa, simulan na natin ang... Han, ano ka ba? Nakikiliti ako. Han? Okay ka lang ba? Ano nangyayari sa'yo? Han? Nay! Tulong! Tulungan niyo kami! Inatake sa puso si Arman ng gabing yon. Agad naman siyang naisugod sa ospital, ngunit hindi na nakabalik sa normal ang kanyang lagay. Naparalisa at hindi na rin makapagsalita yun. Pinili naman na isikreto ni Hope at Ligaya ang nangyari sa matandang lalaki. Nagkakatotoo ng pinagdarasal natin. Wala pa tayong ginagawa ay matitegi na nga ang gurang mong asawa. Huwag nga kayo maingay, Nay. Baka mamaya may makarinig sa inyo. Ay, nakakapagod kaya. Pagod na ako sa pag-aalaga sa kanya. Paano kung gumaling pa yan? Ay... bakit pa inumin mo pa ng tamang gamot kung ayaw mo nang gumaling? Pwede naman bumili ng kapalit para matuluyan na siya. Pagkatapos, pagpatay na matandang yan, ibebenta na natin ang bahay na to.
Aanhin naman natin ang napakalaking mansyon Dadalawa lang naman tayo, di ba? Isa pa, para wala na rin magawa pa ang demonyita niyang kapatid. Nagtawanan pa ang dalawa na animoy masayang-masaya sa kanilang pinaplano. Hindi rin nagtagal, sinisante na nila ang mga kasambahay na labis namang ikinalungkot ng mga yon. Ngayong tayo na lang ang nandito, hindi na nakakatakot kumilos. Walang mata at walang bibig na magpapahamak sa atin. Han, kain na. Masarap na masarap to. Sa sobrang sarap, makakalimutan mong huminga. Ew! Lintik ka, matanda ka. Pahirap ka sa buhay ko, nakakadiri ka. Sinabuyan yon ni Hope ng tubig at pagkatapos ay hinawakan sa bibig, sabay pilit na pinapalunok ang mga naglalakihang tableta. Araw-araw ay pinahihirapan at tinatrato ng mag-ina na parang hayop si Arman hanggang sa tuluyan na yung bawian ng buhay. Agad na ipinakremate ang katawan ng kanyang asawa kaya hindi man lamang nasilayan ni na Gloria at Jacob ang naging kalagayan nito. Mami, okay lang po ba kayo? Nag-aalala pa rin po ba kayo kay Tito Daddy? Sobrang sama ng panaginip ko. Iba rin ang pakiramdam ko. Ewan ko ba pero wag naman sana. Habang nag-uusap ang dalawa, ay isa namang tawag ang natanggap ni Jacob mula sa driver ni Arman. Ayoko po sanang makialam pero sa tingin ko po, kailangan niyo malaman ang totoo. Si Sir Arman po, wala na siya. Patay na po siya, Sir Jacob. Mami, si Tito Daddy, patay na siya. Hindi. Arman, kapatid ko. Kailangan ko malaman kung ano nangyari sa kanya. Ang mga hayop na yon, siguradong may ginawa sila masama sa tito mo. Magbabayad sila. Nung araw ding yon, sumugod si Gloria sa mansyon. Gustuhin man ni Jacob na samahan ang kanyang ina, kaya lamang ay abala yon sa kanyang OJT. Paulit-ulit na lamang na pinapaalalahanan noon ang kanyang nanay. Nang makarating si Gloria sa mansyon ay kitang-kita niya ang malaking pagbabago roon mula sa magugulong kagamitan at makalat na paligid. Dumiretso yun sa kwarto ng kanyang kapatid at doon ay nakita niya ang mga nakakalat na bote na nasisiguro niyang mga gamot ng hayop. Isa-isa niya yung binasa habang nanginginig ang kanyang kamay at napapahagulhol. Oh, anong ginagawa mo dito? Wala dito ang anak ko. Kung hinahanap mo naman ang kapatid mo, ipagdasal mo na lamang siya at masaya naman na siguro siya sa langit ngayon. Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Pinatay niyo ba siya? Ha? Papatayin kita! Papatayin ko kayo ng anak mo! Aray ko! Bitiwan mo ako! Mga wala kayong puso! Nagawa niyo lang ang paglaruan ng damdamin at lustayin ang yaman ni Arman. Nagawa niyo pa siyang patayin. Mga mamamatay tao. Tandaan mo, mula sa araw na ito, gagawin kong impyerno ang buhay niyo. Hindi niyo mararamdaman ang kaginawahan kahit paanong gawin ninyo. Magdusa kayo hanggang sa huling sandali ng buhay ninyo. Halos malagutan ng hininga si Ligaya sa lakas ng pagkakasakal sa kanya ni Gloria. Ramdam niya ang galit at sakit sa bawat salitang binibitawan noon. Bago yun umalis ay kinuha niya ang abo ng kanyang kapatid. Samantala, nang makauwi si Hope ay nakatulala pa rin ang kanyang ina at kitang-kita niya ang takot sa mukha nito. Kinagabihan, maluhaluhang inihahanda ni Gloria ang kanyang gamit sa pambabarang. Inaalala ang masasayang sandali mula nang sila ay bata pa ng kanyang nakababatang kapatid na si Arman. Saksi siya sa pagsusumikap ng kanyang kapatid hanggang sa yun ay yumaman.
Kaya naman mga oras na yon, parang dinudurog ang kanyang puso. Isa-isang sinindihan ang mga kandilang itim at inilabas ang bungo mula sa kanyang lalagyan. Pumunit ng papel at sinulat ang pangalan ng kanyang mga bibiktimahin. Marahan niyang sinambit ang mga kahindik-hindik na salita habang nakapatong ang kamay sa aklat ng itim na karunungan. Naramdaman niya ang pagdaloy ng lakas at kapangyarihan na hudyat upang simulan na ang kanyang paghihiganti sa pamamagitan ng pagbitaw ng sumpa habang pinapatakan ng itim at pulang kandila ang bungo. Hindi pa yun nakontento. Kinuha niya pa ang isang manikang kulay itim at hiniwa ang tiyan noon, sabay pinasakan ng mga patay na insekto na nagmumula sa isang maliit na garapon. Nanginginig ang mga kamay at pumapatak ang luha habang isinasagawa ang kanyang ritual. Kasabay ng kanyang huling binitawang salita ay ang pagkamatay ng mga kandila. Hindi niyo matatakasan ang itinakdang kaparusahan. Mas gugustuhin niyo pang mamatay dahil sa sobrang kamalasan, sakit at takot. Paulit-ulit kayong mumultuhin ng inyong kasalanan. Uusigin kayo ng sarili niyong konsensya. Samantala, nung mga oras na yon ay abalang nagkukwentuhan ang mag-ina habang kumakain ng hapunan. Ibang klase talaga yung Gloria na yon. Tingnan mo, sobrang laki nitong pasako at may kalmot pa nga ata ako sa mukha. Para siyang demonyo na nakawala sa impyerno kanina. Masyadong matapang at napakalakas. Tubag! Ano ba naman kasi punong-puno yung bibig nyo nagsasalita kayo, Nay? Ayan tuloy. Nay? Nay? Ano nangyayari sa inyo? Hindi ako mahinga. Nangihina ako. Anak. Bigla na lamang nawalan ng malay si Ligaya ng mga sandaling yon. Nataranta naman si Hope at hindi malaman ang gagawin sa kanyang ina. Hinila niya yon sa paa papunta sa kwarto. Tagaktak ang pawis at tila ba nawawala na rin sa kanyang sariling kaisipan. Maya-maya nakita noon ang mga botelya na tira ng pinapainom niya kay Arman, kaya agad niya yung kinuha. Kailangan mo to. Kailangan mong gumaling, Nay. Inumin mo mga to. Pinilit ibuka ng dalaga ang bibig ng kanyang ina. Patuloy na pinapainom ng gamot na yon hanggang sa bumula ang bibig ni Ligaya. Doon lamang siya natauhan at bumalik sa sarili niyang ulirat. Ha? Anong ginawa ko? Diyos ko, hindi pwedeng mamatay si Nanay. Ano ba nangyayari sa akin? Agad na humingi ng saklolo ang dalaga at dinala yon sa ospital. Mula ng araw na yon ay lalong lumubha ang kalagayan ng kanyang ina. Sa loob ng 1 buwan, pabalik-balik sila sa ospital. Iba-ibang sakit ang nakikita sa katawan ng kanyang nanay, hanggang sa napilitan na siyang iuwi yon dahil hindi naman gumaganda ang lagay noon. Isa sa mga doktor ang nagsabing posible na hindi na magtatagal ang buhay ng kanyang ina. Isang araw, maagang nagluto ng lugaw si Hope para pakainin ang kanyang nanay. Hawak ang isang may katamtamang laking mangkok, bigla na lamang yon nakarinig ng kakaibang boses. Pilit niya namang nilalabanan ang mga yon, hanggang sa sisimulan niya ng subuan ang kanyang ina nang bigla na lamang nagmatigas yon na ibuka ang kanyang bibig. Ipinatong niya sa maliit na mesa ang mangkok, sabay mahigpit na hinawakan ang muka, sabay pilit na ibinubuka ang bibig ni Ligaya. Inuubos mong pasensya ko, ha? Pagod na ako sa'yo. Ayan, ayaw mong kumain, ha? Pues maligo ka na lang.
Sige, pahirapan mo rin at patayin ang sarili mong ina, katulad ng pagpapahirap mo kay Arman. Ang sakit ng ulo ko. Sino ka? Tama na. Manahimik ka. Ano bang kailangan mo? Bigla na lamang yung nawalan ng malay. Nang magising, nagulat naman siya sa itsura ng kanyang nanay. Nakatulog na yon sa wheelchair at halos matuyo na ang lugaw na nasa buhok nito. Namumula ang muka dahil sa matinding paso. Nang tumingin siya sa may bandang tiyan at paa ay nagulat siya. Daig pa nun ang buntis sa sobrang laki ng tiyan at namamanas ang paa na puno ng iba't ibang sugat na animoy nginat-ngat ng kung anong insekto. Nang palitan niya yon ng damit ay kitang-kita ang nangingitim na balat noon at ang namamakat na litid sa tiyan ng kanyang ina. Ano ba nangyayari? Anong gagawin ko? Wala na akong pera. Hindi ko alam kung nasaan ang dokumento at iba pang kailangan ko para maibenta ko na ang lintik na bahay na ito. Nay, huwag naman kayo sumuko. Kailangan niyo pang gumaling para sa akin. Huwag niyo naman akong iiwan mag-isa. Hindi ko kaya. Habang umiiyak, bigla naman siyang nakarinig ng sunod-sunod na sitsit mula sa kusina. Nanlaki pa ang kanyang mga mata nang makita ang likod ni Arman. Imposible! Patay na siya! Namamalikmata lamang ako! Pumunta yun sa kusina at wala ni isang tao roon. Napabuntong hininga na lamang siya sabay pilit na ikinakalma ang kanyang sarili hanggang sa magawi ang paningin niya sa kalan na de gasol. Binuksan niya yon, sabay isinalang ang kawali. Nilagyan ng mantika at nakangising tinititigan lamang yon hanggang sa umusok ng husto at nagliyab. Lumabas yon ng bahay at hindi man lamang nilingon ang kanyang inang si Ligaya. Nagsimulang kumalat ang apoy sa kusina hanggang sa umabot yon sa ibang parte ng kabahayan. Nabahala naman ang kanilang mga kapitbahay dahil sa malakas na pagsabog na kanilang narinig. Sa labas ng bahay, nakita pa nila kung paano humahalakhak si Hope, dahilan para tumawag sila ng pulis at inireport ang nangyari. May mga tumawag din ng bumbero upang maapula ang sunog. Kasabay ng sunog ay nagliparan ang iba't ibang uri ng insekto na nagmula sa loob ng bahay na yon. Dumapo ang mga yon sa katawan ni Hope, kaya naman nagsisigaw ang babae sa takot hanggang sa nawalan siya ng malay. Nang magising ang babae ay nasa loob na siya ng rehas. Nasaan ako? Anong ginagawa ko rito? Palabasin niyo ako rito! Ano to? Ano nangyari sa balat ko? Bakit ang dami kong... Hoy, manahimik ka nga! Alam mo kung ako sa'yo, magdasal-dasal ka na. Dahil kapag napuno ako sa'yo, tanggal ang angas mo sa akin at isusunod kita sa nanay mo. Anong ibig mong sabihin? Maang-maangan lang? Ano? Hindi mo maalala kung anong ginawa mo sa nanay mo? Pasalamat ka at nailabas pa ang bangkay ng nanay mo sa bahay niyo dahil malamang sa malamang naabo na rin sana yon. Kaya lang wala eh. Sadyang malupit ka at natuluyan din ang kaawa-awa mong ina. Patay na siya. Pinatay mo siya. Hindi totoo yan. Hindi ko sinaktan ng nanay ko. Hindi. Sinungaling ka. Nay! Makalipas ang ilang araw, lalo lamang lumala ang kalagayan ng babae. Tuluyan nang nawala yun sa kanyang sarili, pinandidirihan at pinaglalaruan din. Isang umaga, nasusuka at bigla na lamang nawalan ng malay si Hope. Inilabas yon sa selda para matingnan ang lagay ng kanyang kalusugan. Nay! 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 Nay!
2 linggo ang makalipas, pumunta sina Jacob at Gloria sa kulungan para makita ang lagay ni Hope. Ma'am, sir, nasa CIW na po ang preso na hinahanap ninyo. Malubha na po kasi ang lagay niya sa pag-iisip at hindi rin po maganda ang pisikal na kalagayan niya ngayon. At talagang kinaawaan niyo ang kriminal na yon? Dapat hinayaan niyo na lang siyang mamatay at mabulok dito sa kulungan. Mami, tara na, umalis na tayo dito. Kailangan niyo na rin magpahinga. Sabi ko naman sa inyo huwag na tayong pumunta dito dahil lalo lamang sasama ang pakiramdam niyo. Ay, ang kulit niyo rin kasi. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi nakikita ng 2 mata ko na pinagbabayaran niya ang lahat ng kasalanan niya. Gusto ko siyang makitang magdusa, katulad nung kung paano niya pinahirapan at tiloko ang kapatid ko. Ako na lamang ang pupunta doon. Iuwi ko kayo at kailangan niyong ipahingi ang katawan niyo. Nagkakasakit na kayo dahil sa sobrang galit na kinikimkim ninyo. Ay, Mami, tanggapin na lang natin na wala na si Tito Daddy. Sinira nilang magandang relasyon naming magkapatid. Inabuso nilang kabaitan ng Tito Daddy mo. Hindi lang pera ang tinakaw nila, kundi buhay ng kapatid ko. Mahigpit na yakap na lamang ang binigay ni Jacob sa kanyang ina at nang kumalma ay inihatid niya na yon sa bahay. Pinainom ng gamot at nang makatulog ay iniwan niya muna yon para puntahan si Hope. Nadatnan niya yon na nakatulala at umiiyak. Hinihimas-himas ang bilog na tiyan. Kapansin-pansin ang pagbabago sa katawan ng babae kahit pa bahagyang nangangayayat. Ano po ba talagang lagay niya at bakit isinama niyo ho siya sa mga buntis na may sakit din sa pag-iisip? Kaano-ano mo ba ang pasyente? Asawa po siya ng tito ko. Ang totoo ay nagdadalang tao rin siya. Mahigit 2 buwan na. Buntis? Oo, tama ang narinig mo. Buntis siya at sana'y gumaling na siya para sa batang nasa kanyang sinapupunan. Nakakaawa nga ang kanyang kalagayan, pero huwag kayong mag-alala dahil ginagawa namin ang lahat upang maibigay ang tamang medikasyon at pag-aalaga sa bawat pasyente namin dito. Sige, excuse me. I have to go. Hindi makapaniwala si Jacob sa kanyang narinig. Sa kabila ng galit na nararamdaman niya sa babae, ay nakaramdam siya bigla ng awa. Kumaway pa yun sa kanya at ngumiti. Psst! Tulungan mo ako. Ayaw ko dito. Maingay sila tapos ayaw kong turukan nila ulit ako ng gamot. Sige na, Pogi. Tulungan mo na ako. Kukunin nila ang baby ko tapos dadalhin nila sa malayo. Nang lumakad paalis si Jacob ay nagsisigaw yon hanggang sa tuluyan na namang nagwala. Dali-dali naman siyang inagapan ng nurse at tinurukan ng pampakalma. Nung mga oras na yon, halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Jacob habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Nang makarating sa kanilang bahay ay nagmamadaling pumunta yon sa silid ng kanyang ina. Hindi niya inaasahan ang nakita niya nung mga sandaling yun. Ma'am? Ano yan? Nambabarang na naman kayo? Sinong... Itigil niyo na to. Anong ginagawa mo? Akin na yan. Kailangan kong ipaghiganti si Arman. Kailangan mamatay ang babaeng yon. Mami, makinig ka sa akin. Tama na. Hindi mo siya pwedeng saktan dahil kapag may nangyaring masama sa kanya, mapapahamak ang batang nasa sinapupunan niya. Buntis si Hope. Buntis? Hindi. Hindi totoo yan. Hindi. Mami. Mami, huwag mo akong iiwan. Gumising ka. Mami!
Kapalit ng paggamit ng itim na kapangyarihan ay ang pisikal na lakas at malubhang karamdaman ni Gloria. Isa-isang itinago ni Jacob ang mga gamit ng kanyang ina sa pambabarang at kanyang itinabiyon. Makalipas ang 1 linggo, matapos mailibing ang kanyang pinakamamahal na ina, ay bahagya ng nanunumbalik ang sigla niya na ipagpatuloy ang kanyang buhay. Ang pangarap na binuo nila ng kanyang ina. Kinuha niya ang kahon kung saan niya inilagay ang mga kagamitan sa pambabarang at sinunog yon. Susubukan kong itama ang lahat ng pagkakamali mo. Gagawin ko kung ano ang tama at nararapat. Makalipas ang 6 na taon, hawak ng isang bata ang kamay ng kanyang daddy Jacob. Palingon-lingon yon at naninibago sa lugar na kanilang pupuntahan. Daddy, dito po ba tayo magse-celebrate ng birthday ko? Natatakot po ako, Daddy. Uwi na lang po tayo. Huwag ka matakot, mababait naman sila. Di ba sabi mo, gusto mong makita ang mommy mo? Mommy? Nandito po ang mommy ko. Hindi na po siya sick, Daddy. Sick pa rin, pero siguradong matutuwa siya kapag nakita ka niya. Okay po, I wanna see her po. Gusto ko po siyang ikis at ihag para gumaling na po siya. Maya-maya ay inilabas naman ng isang nurse si Hope. Makikita ang malaking pagbabago sa itsura nito, ngunit nang mamukaan si Jacob ay bigla naman siyang umiyak. Nasaan ang anak ko? Ibalik mo sa akin ang anak ko. Mami? Mami ko? Mami? Ikaw ang... Baby? Baby ko? Mami, birthday ko po ngayon. Happy na po ang birthday ko kasi nakita ko na po kita. I love you, Mami ko. Huwag ka na mag-cry-cry. Daddy, pwede po bang lagi nating puntahan si Mami para hindi siya sad? Oo naman, anak. Kapag walang work si Daddy, pwede natin siyang puntahan. O di kaya ay pasasamahan kita sa yaya mo, basta behave ka lang dito, ha? Okay po, Daddy. Si Mami, love na love ako ni Daddy Jacob ko and siya rin po ang best friend ko. Sana magaling ka na po para you can go home na and you can play with us. Jacob, salamat. Salamat at patawarin mo ko. Habang buhay kong tatanawing utang na loob ang pag-aalaga at pagmamahal mo sa anak ko. Sa kabila ng mga kasalanang nagawa ko. Salamat. Hindi ko man alam kung anong dahilan mo o kung anong nagtulak sa'yo na gawin yun kay tito sa ngalan ng pera. Pero alam ko na lahat ay may pangalawang pagkakataon na maging mabuti at piliin kung anong tama. Hindi na natin mabubura masakit na nakaraan, pero sana makausad na tayo para sa bata. Para sa anak niyo ni Tito Daddy. Huwag ka mag-alala. Magkaroon man ako ng sariling pamilya, mamahalin ko pa rin siya at ituturing ko siyang sarili kong anak. Sana tuluyan ka na rin gumaling. Maiwan ko muna kayo, para naman makapag-usap kayo ng maayos. Habang nasa malayo, hindi naman maiwasang ngumiti ni Jacob nang makita kung gaano kasaya ang bata habang kausap nito. Ang batang yun ang nagbigay sigla sa buhay niya, lalo na't yun na lamang ang natitira niyang kadugo. Anak, lagi kang magiging mabait si Daddy Jacob mo, ha? Maswerte ka dahil lalaki ka na may maayos na magulang. Ayaw kong maranasan mo ang pinagdaanan ko at mga pagkakamaling nagawa ko sa buhay. Lagi mong piliing gawin ng tama kahit gaano kahirap. Mahal na mahal ka ni Nanay. Marahan namang pinahid ng bata ang butil-butil na luha sa mata ng kanyang ina. I love you, Mami ko. Huwag na po kayong umiyak. Yon! Grabe, napakaganda ng ending. Ibang klaseng kwento yon.
Ang saya, di ba? Whew! Nakakapagod, pero napakaganda pa rin ang resulta ng kwento natin. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta pa rin sa kwentong Enteng. Dahil dyan, meron ulit tayong shoutout. Simulan po natin kay Teresita Perez, kay Lorlene LJ, at sa asawang si Lorenzo ni Queen Jenny. Hello po kay Margie Banosong, kay Pamela Allen, kay Noemi Garcia Pabunan, hi kay Chat Advincula, kay Miriam Gabriel Garcia, kay Olivia Tolentino, shout out kay Angelina Ignacio, kay My Favorite Song Collection, hi kay Mami from Doha, Qatar, kay Maribeth Solero, kay Josefina Fuelias, hi kay Yanis Vlog, kay Eleuteria Tantoy Cao, hello po rin kay Tess, hi kay John Nico Blanco, kay Jessel Colomar, kay Mercedita Balana Reyes, kay Beth Mercado, hi kay Marisa Villanueva, kay Marjorie Dequilla, kay Reynante Siena, kay Carlita Nocerale, hi kay Aida Sikander, kay Betty Velasco, kay Janet Cisneros, hello po kay Andrea Rosana, kay Robert Crimen, kay Marilyn Montajes, ang bagal nun kay Mami Liana Nalugon, hello po kay Earl Lawrence, kay Urbin, na jowa ni Princess Kyle Martinez, hi kay Urvek from Dipolog City, hello rin po kay Marialina Kagawa, kay Filipina Palsario, kay Jennifer Mauricio, shout out kay Tess Rubio, kay Jeneline Mix Vlog, hi kay Danilo, kay Carmen Alcantara, kay Silvia Ambrosio, kay Joyjoy Palahang, hi po kay Avic Fernandez, kay Jenny Lazarito, kay Emily Cosino, kay Rosalina Bugayong, kay Akinto. Hello din po kay Susana Manalo, kay Loida Sadicon, kay Erwin Son Linsangan, shout out kay Renante Alejo, kay Mariam Bautista, kay Cresilda Sotil, kay Elvi Ramos, hi kay Wilma Tanene, kay Maylin Banicio Canja, kay Annalie Martinez, kay Jomil Del Monte na asawa ni Omil Del Monte, hi po kay Danica Kasipong, kay Irish Labial, kay Agripina Balsa, hi kay Catherine Fantinalgo, sa komisari ng RS Pizza Hub, Danilo Lauron, Manny Bocar, Miss Ria Cabria, at John Michael Aquino from Miss Bing Bes Gatbonton. Hello po kay Lemmy Caras at sa mga anak niya, kay Joel at Rowelyn Perez, hi kay Catherine Ugal, sa TN Benj, hi kay Grace Ann Angel Morata, hi po kay Dolores Adik, kay Redish, kay Cindy Paikana Query, hi kay Melia Tamong, kay Lady Dam, hi po kay Liza Manalo, kay Jonalyn Caronongan, sa De La Torre family at Bayawan City from Charito De La Torre, hi po kay Ni Alforte, hi kay Shua Sumi, hi kay Ronald Lamis, kay Kim Bara, kay Rowena Sales, at kay Rose Vallejos. Para po sa mga hindi natin nabanggit, marami pa po tayong videos. Bukas, meron po ulit tayo. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.